Hi, welcome sa Don sa Portraits mga kaibigan. So marami ba sa inyo naguguluhan kung anong invest nila? House and lot ba o condominium? Ano ba maganda? Mamaya ako sasagutin. So kailangan malaman mo muna advantage and disadvantage ng house and lot at condominium. So let's start about condominium. Sa advantage muna tayo. Number one advantage is location. Urban, if you want urban living, condo ka. Diba? Kung alam mo, example, gusto mo talaga city life. Gaya ko, maka city life ako. I want condo, pero I have a house and lot also. Diba? Pero, syempre, minsan, nasarap din titira ka sa isang lugar na pagbaba mo, nandun na yung trabaho mo, nandun na yung mall, nandun na yung mga kailangan mo sa lahat, o malapit sa lahat. Hospital, mall, supermarket, yung work mo, lahat nandun na. Diba? Sarap ng pakaramdam, di ba? Pag ganun. Number two, community. Masaya community ng condo. Meron silang mga association, kanya-kanyang grupo. Diba? Ng mga homeowners. Kasi minsan, pagbaba mo ng condo, nandun ang lobby, nagkakakilala na kayo isa't isa. Diba? Punta ka sa may amenity, nakikilala mo rin yung mga kapitbahay mo. So, hindi maaaring wala kang makakilala at nagkakaroon kayo ng nabubuong friendship sa condominium. Marami. Nandun na yan. Actually, sa house and lot, ganun din naman eh. Pero depende kung may kanya-kanyang buhay kayo. Diba? Number three is amenities. Sabi nga nila, di ba, condo maliit? Di ba yung size? Pero, disregard the unit, may mga condo na ang ganda ng lobby, parang 5-star hotel, 4-star hotel, tapos, ang ganda ng amenity. May swimming pool, yung ibang condo, mayroon pang fitness center. So, tipid na tipid ka na ron kasi kasama na yun sa binabayaran mo. Di ba? Disregard the unit, di ba? Pero yung amenities, the pool, kung talagang susulitin mo yung pool, susulitin mo yung gym, susulitin mo yung tambay sa magandang lobby, condos, fit for you. Next, low maintenance ang condo. Diba? Low maintenance kasi unang-una, yung unit mo na, di ba sabi nga nila, maliit yung condo? So yung maliit na unit mo na yun, kung masisira man o kung ano man damage, madumihan, madali lang ayusin at konti lang magagastos mo. Then, yung mga amenity at mga lobby dyan, meron ka nang kasama na sa monthly na binabayaran nyo, nagsasama-sama lahat ng unit owner, sama-samang nagbabayad, monthly at yung binabayad nyo sa maintenance ng facilities. Diba? Which is advantage. Next! Siyempre, security. Minsan nakakainis pag sobrang higpit ng gwardiya. Pero hindi nyo ba naisip na dahil nagtip yung gwardiya, dapat matuwa kayo dahil sobrang safe pag ganun. Mas safe ka, di ba? So, security, may mga CCTV na rin, hindi ka basta-basta makapasok sa mga condo if wala kang mapipresent na ID unless kakilala ka nila talaga na unit owner. Di ba? Last, capital appreciation. Alam naman natin ang condo, gaya ng mga MOA area namin sa SMDC. 2.8 million lang yan dati, which is now is 11 million yung pinakamataas sa presyo ng one bedroom. So, tumataas ang presyo ng condo, pati rin yung renta, syempre tumataas eh. So, condo is good investment and both for living. Diba? Kasi nagka-capital appreciation. So, next natin, syempre disadvantage. Bakit di maganda condo? Which is totoo pa, first, association fee. May mga condo na association fees, sobrang taas. Diba? Nagbabayad ka ng monthly amortization, which is naglalaro sa, sabi natin, range ng 1,500 pesos up to, may mga kondong 8,000 pesos, depende pa sa laki ng unit. Diba? Kasi may experience talagang, minsan may mga condo na parang nagbabayad ka rin ng monthly. Pero meron din naman, kaya naman, okay. Lalo pag binibusiness mo naman yung condo, di mo naman mararamdaman. Pero one of the advantages is association use. Next, privacy. Sa condo, alam naman natin na konting ingay mo lang, may akit ng gwalya, sisitahin ka. Gusto mo magdala ng maraming kaibigan, gagawin mo yung party sa condo mo na maliit yung unit mo, nagiging problema pa. Privacy. So, hindi ka ang batas dito. Kundi ang batas dito is the property management. Rules and regulations, syempre may mga kailangan tayong sunding rules and regulation sa condo. Minsan marami ring mapapaaway ka talaga dito pag reklamador ka.
Pero sa condo, alam naman natin, may rules and regulation. Gaya ng pool, gusto mong gamitin, minsan hanggang 10 o'clock lang, hanggang alas 9, depende. So kung meron sila, kahit gusto mong gamitin yung pool, hindi natin mababali yung rules and regulation ng management ng condominium. So marami rules and regulation dito, gaya ng not pet, may mga condo na hindi pet friendly. Di ba? May alagang hayop, gusto mong dalhin. Rumenta ka, hindi ka naman napaliwanagan masyado yung may-ari ng unit na bawal palang pet. So, nakakadismaya. Pero yun talaga, sundin natin yung rules. Siyempre, limited space. Alam naman natin, mga condominium, may mga condo nga na 15 square meter. Parang parking na, di ba? At meron din mga 25 square meter, 26. Which is maliit. Lalo kung sanay ka talaga sa malaki, sanay ka sa house and lot. Medyo yung condominium talaga, yung magiging disadvantage na talaga, maliit. Diba? Pero, syempre, good side ng condo, maganda sa investment. Diba? Small but terrible. Pero syempre, kung titira ako sa condo, honestly, ng matagal, mamaya papaliwanag ko. House and lot, advantage muna tayo ng house and lot, diba? Oh. So, madalas tayo, may nangangarap tayo lagi ng dream house. Mas madalas natin marinig yung salitang dream house. May narinig ka bang dream condo? Wala, di ba? Madalas dream house. So, ako talaga nangarap din ako magkaroon ng dream house at nasa isip ko na siya and one of my goal, di ba? So, sa house and lot, number one advantage is ownership. Ikaw ang batas dito. Ikaw ang batas sa condo, binabawalan ka ng mga design mo. Bawal. Alam mo, may mga, sa condo, di ba, bawal palitan yung kortina kung kulay puti lahat. Merong mga rules and regulation, di ba? Dito, ikaw bahala sa bahay mo. Ano gusto mong gawin? Ikaw bahala, ikaw ang batas dito. Ikaw ang gagawa ng sarili mong rules. More space. Diba? Pwede kang, nasa sayo kung gano'ng kalaking bahay na gusto mong gawin. Minsan, gusto mo ng garden, ng pool, lagyan din. Diba? Nasa sayo. Ikaw bahala kung anong design ang pwede mong gawin sa bahay. Diba? More space. Spacious to. Diba? Compare to condo na napakaliit lang ng square meter. Ito, ikaw bahala. Depende sa bahay na papagawa mo. Access privacy. Sa condo, may guardia mo makakit sa'yo para sitahin ka. Actually, sa house and lot, nangyayari din naman yan. Depende pag sobrang ingay mo. Pero siguro kung meron namang event, wala namang problema. Dito since spacious, you can invite more friends. Pag birthday mo, o kaya may okasyon. Siguro pinagbibigyan naman nila yan. Depende na sa kapitbahay mo kung parang library sila. Na-experience ko na rin mga ganong kapitbahay na kung kaluskos, reklamo. Pero syempre, bihira naman na actually, pag friendly ka rin sa mga kapitbahay mo, di ba? So, privacy is okay. Kahit mga kamag-anak mo pumunta dyan, walang mangingialam sa'yo, gano'ng kadami, walang maghihingi ng ID ng mga pupunta ron unless pinapunta mo talaga, kakatok lang sa'yo, magdo-doorbell, papasukin mo na, bahala na. So, syempre, kasama pa rin capital appreciation. Lahat naman condo and house and lot is tumataas ang capital appreciation. Pero para sa akin, based sa mga MOA area, sabi nila house and lot daw mas mataas ang tinataas sa capital appreciation. Pero advantage sa condo is mas mataas. Pero dahil na mo, 2.8 million lang dati. Ngayon, 9 million, 7 million to 12 million, one bedroom. Pero sa house and lot or lote, depende pag pinalad yung lugar mo, nagkaroon ng development, yung area mo, talagang tataas talaga ng sobra. Diba? Gaya ng mga ibang property na, gaya ng Cavite, yung mga location like Centennial Road. Yung mga lote na yan, dati nabili na mura, jackpot dyan, yung mga hindi nagbenta kasi sobrang taas na ng presyo. Diba? So, punta naman tayo sa disadvantage, diba? Ng house and lot. House and lot have a high maintenance. So, kung papagawa ka ng pool, papagawa ka tulad ng condo na may pool at saka may mga gym, maglalagay ka, gastos yan. Diba? Magastos. The more space, the more gastos. Yan, disadvantage ng house and lot. Diba? Kung gusto mo talaga maganda yung house and lot mo, dream house, magagandahin mo yung bubong, gastos. Magagandahin mo yung mga haligi, at kung ano pa, interior, magastos. Dahil the more na malaki, mas magastos siya. Diba? Siyempre, the more na malaki, next natin is property tax. The more na malaki bahay mo, mas mataas ang property tax nito. Diba? Depende. Kung maliit naman yung bahay na kinuha mo, meron pa rin. Pero, mga condo which is 15 to 20 square meter, may malalaki rin namang condo. Pero most ng condo maliit. Sa house and lot, palakihan yan, di ba? Siyempre kung dream house na, di ba?
mas mataas ang property tax niyan. Next, location. Bagay na sabi ko, condo, pagbaba mo nandun na lahat. Sa house and lot, depende sa lugar. Minsan mga tagun-tago pa yan eh. Minsan sa bundok pa, minsan naman sa community area yung bahay mo. Di ba? So, bibiyahe ka pa, magko-commute ka pa niyan, or you drive a kilometers away going to prime location pa, di ba? Ka-experience ka pa ng mga traffic, marami pang hassle sa location pag house and lot. Di ba? Next, security. Depende na kung gated yung bahay mo or sa urban area ka. Di ba? May mga house and lot naman na may mga security, pero minsan di mo pa rin masasabi pag may mga bisita yung kabilang bahay na mayroong malikot kamay. Nangyari yan kasi may kaibigan ako, nasa executive subdivision na, naiwanan niya yung kotse niya bukas, nanakawan pa rin. Di ba? Kung mo na maiwanan yung condo mo ng bukas, syempre baka, pero complete of CCTV pa rin. So, security, unless na lang siguro kung may bahay ka na malaking-malaki, meron ka security guard, pero iba pa rin yung security ng condo. Di ba? So, nakapag-decide ka na ba, kaibigan? Kung ano gusto mo, house and lot ba o condo? So, kung tatanungin mo, parehas silang maganda. So, walang investment na hindi good. Lahat ng investment is risky. Actually, naranasan ko na magnegosyo ng mga restaurant business, pero bumagsak talaga. Pero, I'm proud kasi fighter ako. You need to be, lahat ng negosyo, tandaan nyo, risky. Pero less risk, real estate. Di ba? So, ako tatanungin mo, house and lot or condo, sabi ko nga kanina, both is good. Paliwanag ko kung bakit. Ang condo, kagandahan ng condo, pinagkaiba, example, capital appreciation, dati 2.8 million lang ang MOA. Ngayon is nasa 7 to 11 million, one bedroom. Napakaliit lang nun, ha? Pero, nasa prime location siya, kaya mahal. Which is 300,000 per square meter. Kasi nasa prime location eh. Hindi ka lang makakabili ng property sa prime location na hindi mo patataasin na lang para mas kumita yung investors na gaya ng mga developers. Diba? So, house and lot, advantage ng condo para sa kaya gusto ko condo. Tapos, halimbawa, nakatira ako sa house and lot. Which is pangarap ko magkaroon ng dream house. Kaya nga ako nagsisipag talaga with farm lot pa. Nagsawa ko na umay ako. Tara, nakaboring dito sa lugar. Punta tayo ng MOA or Makati yung condo ko doon. Ibablock ang schedule, hindi pa upahan. Ako naman pupunta ngayon doon. Titirahan namin ng family. Diba? Weekend lang. Diba? Kontra umay ba? Ika nga. Diba? So maganda rin ang staycation, paupa, para magagamit mo rin. Diba? Pero dati long-term rent is good. Kaso nag-pandemic, medyo nagbabaan. Pero ngayon, umaangat na naman uli. So, house and lot, talaga, dream house ko talaga. Yung kaya nga wala kang maririnig na dream condo, dream house eh. Diba? Kung may house and lot ako, syempre, gusto ko, doon ako magpo-for good, with farm na. Lubusin na natin. Diba? Magagawa ko yung mga gusto kong design, yung mga gusto kong collection, nandun. Lagyan ko rin ng gym, swimming pool. Soon. Diba? Hindi ako masama mangarap. So, house and lot and condo, good. Para sa akin, investment, gusto ko si condo. House and lot, pagtitirahan ko na talaga ng, ano na talaga, for good na. House and lot with farm lot. Diba? So, only opinion lang to, ha? Diba? Opinion ko lang naman to para sa akin. So, mga kaibigan, like and subscribe, Dance of All Trades. Thank you.